Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Best friend, nagtatakang nag-angat si Lorene ng tingin kay Bernard. Nasa trabaho sila at napagkasundoan na nilang kapag naroroon ay bilang mga profesional sila. Sila lang naman ang kanilang mga kaibigan doon ang nakakaalam kung gaano sila ka-close. Lahat sila ay may hawak ng teams, maliban dito na supervisor naman nilang mga team leaders. Hindi nila gustong ma-insecure ang team members ni Tresha kung magpapakita sila ng closeness sa trabaho. Lagot sila sa mga ito, kaya nga hindi rin siya nito tinatawag na best friend kapag nasa opisina sila. Sandali siyang tumingin sa paligid. Abala ang lahat sa kanya-kanyang trabaho. Bakit? Tanong niya. Busy ka? Umiling siya. Hindi naman masyado. Why? Hinila nito ang isang bakanting silya at umupo sa harap ng desk niya. Sandali lang ito. Tungkol ba saan? Tumingin muna ito sa kanya bago na nga lumbaba. Kinausap ako ni Marvin. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi na Sir Marvin ang tawag nito sa lalaki. At nagpapaalam siyang manliligaw sa'yo. Kinagat niya ang ibabang labi bago siyang ngumiti. And bumuntong hininga ito. Nagigilty ako. Mukhang inlababo nga sa'yo ang mokong. Akala ko suko na. Pero siya palang ang nanliligaw sa'yo na nagpaalam muna sa akin. Aminado ako. Na-impress ako. Napigil siyang mapangiti. 4 na linggo na mula nang huli sila mag-usap ni Marvin tungkol sa panliligaw nito sa kanya. Mula noon, nakahalata niyang medyo dumistansya ito pero friendly pa rin sa kanya. Alam niya nag-iisip ito. Gusto mo ba siya? Matama nakatitig sa kanya na tanong ni Bernard. Nagkibit balikat siya. Hindi ko pa alam. I don't think he's a bad guy though. At kumpara sa ibang nanligaw sa akin, aminado rin ako na sa kanya ako pinaka-impressed. So, ibig mong sabihin, gusto mo magpatuloy siya sa panliligaw sa'yo? Hello? Pumayag na nga ako makipag-date sa kanya, ano? Hindi pa nga lang nangyayari iyon dahil nagdadalawang isip nga si Marvin na makita sila nito ni Bernard na nagsasayaw. So, papayag ako. Kung sa tingin mo, okay siya sa kilatis mo, pwede. Sagot niya, poker-faced. Tumangutango ito. Kapag kuwan, ay itinukod nito ang mga kamay sa gilid ng kanyang mesa. Pero magpapaalam din ako sa iyo ha. Oras na saktang kanya, pinaiyak at niloko, mata lang niya ang walang latay. Pupulbusin ko siya na parang chok at sasabihin ko ito sa kanya. Maliwanag? Alanganin siyang tumango. Ayaw niya magsalita dahil siguradong matatawa siya. Nagmarcha na ito palayo sa kanyang desk. Nang hapong iyon, inimbitahan siya ni Marvin para sa isang dinner date sa Sabado ng gabi. Natuloy din ang date natin na rin. Natatawang sabi ni Marvin sa kanya na makaupo na sila sa kanilang mesa. Oo nga, last year pa sana. Inabot din na 3 months bago natuloy. Sabi naman niya, dumating ang waiter at ibinigay nilang kanilang order. Seryosong tumingin sa kanya si Marvin nang makaalis ang waiter. Bakit? Naaasiw ang tanong niya. Naisip ko lang si Bernard. Hanga ako sa pagiging mabuting kaibigan niya sa'yo. Ngumiti siya. Swerte ako sa kanya. Pero wag mong sasabihin kasi alam na niya iyon at lalo lang yung magmamalaki. Nagpaalam din ako sa kanya na dadalawin kita sa inyo at pumayag siya. Lalong lumawak ang ngiti niya. Hindi naman ako magtatagal doon. Kaya lang ako pumayag tumira muna sa kanya dahil kahit ang mga kapatid ko at si Tita Maribel hindi matahimik na mag-isa lang ako sa apartment ko. Tapos may gumagala pang serial killer. Speaking of that serial killer, walang napapabalitang bago niya na biktima ano? Not that I'm hoping na meron. Mas gusto ko kung mababalita na nahuli na siya para makabalik na ako sa apartment ko. Oo nga, yung sister ko nga, pinatira ko rin muna sa bahay ko para merong kasama. Dati kasi, kasama niya yung mga kaibigan niya. Hindi rin ako matahimik. Kaya hayun, mabuting at pumayag. Matikas kasing ulo nun eh.
Mabuti naman. So, sa anong province nyo? Nandoon bang parents nyo? Masigla nitong sinagot ang mga tanong niya. Na-relieve naman siya. Nasa sala si Bernard at nanonood ng TV nang ihatid si Lorraine ni Marvin pagkatapos ng kanilang dinner. Maayos na nagbatian ng mga ito. Inalok pa nga ni Bernard si Marvin na magkape, pero magalang na tumanggi si Marvin. Hindi pa raw umuuwi ang kapatid nito at susunduin pa nito sa bahay ng mga kaibigan. Nagbihis agad siya ng pambahay at naghilamos ng muka. Pagkatapos ay lumabas siya sa sala. So, what do you think? Tanong niya kay Bernard. Anong what do you think? Tanong nito. Hindi inaalis ang tingin sa TV. Alam mo na, about my date. Mali ko sa date nyo. Hindi naman ako kasama doon. Bakit? Gusto mo sa susunod may chaperone? Ay, ayoko nga no. Pero kasing protective siya sa sister niya gaya mo sa akin. Mabait talaga. Kumunot ang noo nito. Oo na. Huwag kang magulo. Nanonood ako. Nangingiting pumasok siya sa kwarto niya at nagbasa ng pocketbook hanggang sa makatulog siya. Pinatay ni Bernard ang TV. Halos 2 oras siya nakatanga sa harap niyon pero wala siya naunawaan sa palabas. Hinintay lang niyang oras na sigurado siyang tulog na si Lorraine para isipin nito nanonood siya. Alam niyang dinig hanggang kwarto nito ang TV kahit nakasara ang pinto. Tumayo siya, lumapit sa pinto ng kwarto nito at binuksan iyon. Sumilip siya sa loob. Na makita niyang tulog na ito, tuluyan siya pumasok. Laging bukas ang lampshade kapag natutulog ito. Bago pa man sila tumira sa Maynila, alam na niya hindi ito nakakatulog na walang ilaw. Takot ito sa dilim. Nakasama na niya ito mag-camping at nagkasama na rin sila sa isang tent. Nagising itong para hindi makahinga at takot nang mamatay na ang liwanag ng campfire sa labas. Kinuha niya ang pocketbook na bumagsak sa tabi nito at ibinaba iyon sa nightstand. Pagkatapos, maingit siyang umupo sa gilid ng kama nito. Nakaharap ang mukha nito sa liwanag. Pinagmasdan niya ito. Tiniis niya ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Alam niyang tamang kanyang ginagawa. Kahit mahirap, kahit masakit, hindi niya pupursahing mahalin siya nito. Gusto niyang maramdaman muna nito kung paano mahalin ng iba kumpara kung siya ang nagmamahal dito. Kapag nangyari na iyon, saka niya sasabihin dito ang tunay niyang nadamdamin. Paano kung tuluyan itong ma-in-love kay Marvin? Napapikit siya ng mariin. Pero hindi niya hahayaang matalo siya ng takot. Ilang beses na niyang naitanong iyon sa kanyang sarili. Sa ilang beses na iyon, nakumbinse pa rin siyang kailangan muna niya itong bigyan ng laya na matagpuan ang sarili. Tutal, kasama niya ito, siya pa rin ang best friend nito at mahalaga pa rin sa buhay nito. Mararamdaman niya ang tamang pagkakataon kung kailan niya ito dapat ipaglaban at kapag nangyari iyon, walang hindi makakaalam. Pagkatapos niyang halikan ito sa noo, ay lumayo na siya at tinungo ang pinto. Nagising si Lorraine sa tunog ng alarm clock. Pagkatapos patayin iyon, ay hinagilap niya ang pocketbook niya para ilagay iyon sa nightstand. Itutuloy niya ang pagbabasa niyon mamaya kapag tapos na ang mga dapat niyang gawin para sa araw na iyon. Pero wala sa kama ang pocketbook. Nakita niya na sa ibabaw na iyon na nightstand. Napangiti siya. Sinilit na naman siya ni Bernard bago ito natulog. Para itong yaya o tatay, naaalala niyang ginagawa ng dati niyang kanyang papa noong nabubuhay pa ito. Nakadama siya ng kakaibang init sa dibdib niya. Iyong klase ng init na nagdadala ng kaligayahan at seguridad. Noong isang gabi, akala nito ay tulog na siya nang pumasok ito. Inayos ito ang kanyang kumot. Inalis sa kanyang muka ang buhok na tumabing doon at hinalikan siya sa noo. Napabuntong hininga siya. Siguro, kung nagkaroon ito ng iba pang kapatid, ang swerte-swerte ng mga iyon. Bakit nga ba hindi ito nabigyan ng ganoong pagkakataon? Ang sarap-sarap nito magmahal. Ang sarap nito mag-alaga. Punong-punong puso nito ng pagmamahal na maaari nitong ibahagi sa iba. Paano kung mayroon na itong asawa? Nakadama siya ng kirot sa puso niya. Inabot niya ang una niya at niyakap iyon ng mahigpit dahil sa naramdaman niya kung anong malaking kakulangan sa naisip niya na hindi na sila magiging gaya ng dati kapag nag-asawa na ito. Siyempre, ang babaeng pipiliin nito ang uunahin nito sa lahat. Mamahalin, aalagaan, bibigyan ng proteksyon, kukulitin at lalambingin. Hindi na siya. And worse, baka magpaselos pa siya. Baka iwasan na siya ni Bernard
para hindi nito awayin ang asawa nito. Hindi naman siguro ito pipili ng babaeng makitid ang isip at hindi rin siya papayag na pahirapan at ligaligin ang buhay ng kanyang best friend. Kapag napansin niyang ganoon ang nobya ni Bernard, hindi siya mangingiming paghiwalayin ang mga ito. Napatigil siya sa naisip, natutop niya ang kanyang bibig. Ngayon, nakaka-relate na siya kay Bernard kung bakit bantay sarado ito sa mga manliligaw niya. Karamihan sa mga iyon ay nagsaselos at takot kay Bernard. Ang tanging pinayagan nito ay si Marvin na nagpapakalalaki, nirespeto at tinanggap na parte ng buhay niya si Bernard. Kung magiging kasintahan niya si Marvin, hindi ito ang klase ng lalaking matatreten kay Bernard. Mananatili sila magkaibigan ng kanyang best friend, kaya masaya pa rin. Bakit hindi siya naging ganoon kaselosa dati sa mga niligawan at naging girlfriend nito? Easy, naisip niya habang bumabangon mula sa higaan. Ni minsan ay hindi pa niya naramdaman na maging seryoso ito sa isang babae, gaya ng pagkaseryoso sa kanya ni Marvin at ng iba pang mga naging maniligaw niya. Hi, good morning, bati ni Lorraine kay Bernard. Pawisan si Bernard nang lumabas ito mula ng kwarto. Curious ito nakatingin sa kanya nang magbukas ito ng refrigerator para kumuha ng bottled water. Sigurado siyang kakatapos lang nito mag-exercise sa treadmill nito. Ang aga mo, nagluluto ka? Lumapit ito at sinilip ang sinasangag niyang kanin sa kawali. Wow, ang bango! Maligo ka na! Pawis ka na, bilis! Sa kanyang pagkagulat, niyapo siya nito mula sa likod. Pagkatapos, ay mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Ay, ang baho! Simba tayo? Nakangising sabi nito. Nag-init ang kanyang mga pisngi at alam niya hindi lang iyon dahil sa usok na nagmumula sa niluluto niya. Oo, magpapasalamat din ako sa mga blessings ko. Yahoo! At patakbo itong bumalik sa kwarto nito. Napailing na lang siya. Ang mga lalaki talaga kapag masarap ang pagkain. Napansin ni Lorraine na laging tahimik si Trisha. Para nahihiya rin itong makitungo sa kanya. Samantalang dati, walang pakundangan ng bibig nito sa pakikipagbiruan sa kanya. Lagi pa itong may kausap sa telepono ngayon. At kung dati ay ginagawa nito iyon sa mesa kung saan sila madalas kumain kapag break time, ngayon ay lumalayo pa ito. At pagbalik nito ay namumula-mula ang mga pisngi nito na parang kinilig sa kung sino mang kausap nito. Sa hula niya, in love ito. Ang nakapagtataka lang, bakit parang umiiwas ito sa kanya? Para nahihiya ito na para ba may kinalaman siya sa nangyayari dito ngayon. Ang totoo, may kutob siya sa nangyayari dito. Medyo kinikilig nga siya sa hinala niya. Sinabi niya kay Bernard na napansin niya kay Trisha. Napansin din pala nito iyon at pareho sila ng hinala. Nabigyan ng realisasyon ang kutob nilang dalawa nang lumuwas sa Maynila si Angelo isang weekend. Sinabi nito sa kanila na girlfriend na nito si Trisha. Paano naman akong hindi mahihiya? Alam mo namang mas matanda ako sa kapatid mo. Magkaedad tayo. 2 years. Pinag-uusapan ni Lorraine at Trisha ang tungkol sa relasyon nito at ni Angelo. Lumabas sila ng gabing iyon ng Sabado at nagtungo sa isang bar kasama ang barkada at si Angelo. Nabigyan sila ng pagkakataon ni Trisha na mapag-isa sa mesa habang nasa CR si Corina. Wala pa sina Peachy at Jojo at may ino-order naman sa bar sina Angelo at Bernard. Malalate din si Kent dahil sa kung anong dahilan. Nagkakahiyaan pa sila noong una pero magsimula mag-usapan, hindi na napigil ang damdamin ni Trisha kahit parang hiyang-hiya pa rin ito. Alam mo, I don't care kung ano man ang edad mo. Kahit 10 taon pa ang tanda mo sa kapatid ko. Basta, he's happy and you're happy. Masaya na rin ako. Ngiting-ngiting yakap siya nito. Alagaan mong kapatid ko, sabi niya rito. Siya nga itong maalaga. Siya ang pinaka-sweet na lalaki na kilala ko at nasa kanya na ang lahat ng hinahanap ko. Paano ba naman ako hindi mai-inlove sa kapatid mo, Lorraine? Tuwing umaga, dire-diretso ito sa pagkakwento hanggang sa pinigilan niya ito. Trisha, information overload. I don't think na gusto kong malaman yan tungkol sa young bro ko. Natawa ito at tinutup ang bibig. Oo nga pala, only brother mo siya at baby na baby pa rin siya sa mga mata ko. Sorry, humagik-hik na sabi nito. Lorraine, nilingonan niya si Marvin. They were supposed to go out that night. Dahil sa biglaang pag-uwi ni Angelo, nagbago ang plano. Inimbitahan na lang niya itong sumama sa kanila sa bar at nagpaunlak naman ito.
kaya sumunod ito roon gayon. Alam na iyon ng mga kaibigan niya. Marvin, halika, sit down. Masiglang imbita rito ni Trisha. Yumuko si Marvin at hinalikan siya sa pisngi. Saka ito umupo sa tabi niya. Feel at home ka lang ha, huwag kang mahihiya, sabi niya dito. Inabutan niya ito ng beer. Tumango ito. Okay. Bumalik na rin sa mesa ang iba pa nilang kasama. Maya-maya pa ay isinilbi na ng waiter ang mga inorder nilang pulutan. Dumating na rin ang iba pa nilang kasama. Pinakahuli si Kent. Ilang sandali pa ay umarangkada ng kwentuhan. Malapit ng Holy Week, barely a month na lang. Ang bilis ng panahon no, nasambit ni Corina habang kumakain ng mani. Oo nga, saan niyo balak mag-spend ng Holy Week? Tanong ni Trisha. Ako, baka umuwi sa province namin, ani Kent. Luluwas si Angela kasi nangako akong ipag-shopping ko siya. Kasama niya si Venice, sabi naman niya. Alam ko, balak din ni Mommy na lumuwas, sabi ni Bernard. Di ba peak season yun sa hotel? Gulat niyang tanong dito. Ako muna ang mamamahala doon habang narito sila ni na Venice. Nagulat siya. Ha? Bakit hindi mo sinabi? Ngayon, sinasabi ko na. Hindi ako marunong mag-drive. Si Venice naman, hindi gamay itong Manila. Paano kami mag-iikot? Tumingin si Bernard kay Marvin. Pare, may plano ka ba sa Holy Week? Umiling si Marvin. Wala pare, ako na lang ang sasama sa kanila. Wala ka bang province? Bali niya rito. Hindi pinapansin ang kakatwang disappointment na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Meron, pero hindi ako uuwi. Sister ko lang. After the Holy Week, kasama ni ang parents namin pagbalik dito. Uy, biro ni Peachy. Ipakikilala mo na ba si Lorene sa kanila? Nahihiyang sumulyap sa kanya si Marvin. Kung papayag siya, pilit siyang umiti. Gaya ng balitang uuwi si Bernard at hindi na nila ito makakasama sa Holy Week, nagulat din siya sa balitang luluwas ang mga magulang ni Marvin. Hindi niya alam kung ready na siyang ipakilala nito sa mga magulang nito. Hindi pa naman siya magkasintahan. Hindi pa parang pressure iyon sa party niya. Wala siya naririnig mula kay Angelo tungkol sa plano nito para sa Holy Week. Hindi tuloy niya maiwas na manghula. Malamang na si Trisha ang aakyat sa Baguio para doon magmahal na araw. Napunta sa ibang paksa ang usapan. Nalaman nilang may bagong idinedate sa Corina. Dati na nitong kakilala ang lalaki. Kaklase nito noong college. Mula roon, nabuksan ang usapan tungkol sa love life. Bukod pa sa mga karelasyon na napagkaisahan si Kent na napakatorpe at hanggang ngayon ay hindi pa rin nililigawan ang matagal na nitong gustong ligawan sa office na isa ring accountant. Kanya-kanya ang mga lalaki sa pagbibigay ng tips pero panay lang ang iling ni Kent sa mga iyon. At nang bumuelta ito, si Bernard ang napagdiskitahan. Ako nga nagtataka sa iyo eh. Mula nung aksidente, lumayo ka na sa mga babae. World record yan, sabi ni Kent. Agad iyon sinang-ayunan ng lahat. Habang siya ay natatawa lang. Pero tama si Kent. Naalala niya ang pangako ni Bernard na magbabago na ito at aminado siya. Hindi niya inaasahan na kasama iyon sa mga magbabago. Naalala niya si Ulpi noon na nag-crush na sa salo-salo nila magkakaibigan sa condo unit ni Bernard na nadamay pa si Marvin. Mula noon, halatang hindi na nito pinapansin si Bernard kahit sa opisina. Kahit nagkakandara pa na sila sa pagpapapansin sa iyo, hindi mo sila pinapansin. Patuloy ni Kent sa kinasanayan na nilang matter of fact na paraan nito ng pagsasalita. Para itong lagi nagbibigay ng oral report sa klase. Hindi ko alam kung ano nangyari sa iyo sa aksidente na yon. You weren't castrated, were you? Nasamid si Bernard sa alak na iniinom nito na lalo nakadagdag sa tawanan ng lahat. Offended itong tumingin kay Kent na nanatiling poker-faced. Hoy, kompleto pa rin ako. Singhal nito pagkatapos ay biglang bumaling sa kanya. Di ba Lorene? Siya naman ang nasamid sa iniinom niya. Nang matapos siya sa pag-ubo, ibinato niya ito ng balat na pangmani. Kung malapit ito, baka nabartukan niya ito. Kaso, nakapagitan sa kanila si Kent. Anong pakialam ko sa'yo? I only meant na kasama kita sa ospital so you would know if I was emasculated, diba? Kaya sabihin mo sa kanila, I still have my member where it should be and it's still fully functional. Alam kong hindi ka nakastraight, pero hindi ko alam kung fully functional yan. Ganti niya. At kung interesado kayong malaman, feel free to feel it guys. He just issued an invitation. Really, nagtawanan na naman ang lahat.
pero nagsimula na siyang maasiwa at hindi na naging normal ang biruan pagkatapos niyon. Lori naman, sorry na. Hindi ko talaga sinadya iyon. Anong magagawa ko? Nasanay na ako nandoon lang siya. Nakalimot ako. Sinasanay ko na kasing lagi siyang makakasama ng barkada. Yun ang isa sa mga, alam mo na, palpak sa simula. Hindi ko na talaga uulitin. Hiyang-hiya siya. Halatang na-offend si Marvin sa sinabi ni Bernard kanina. Bagaman batid niyang pinilit na lalaking huwag ipahalata iyon. Hindi naman siya laging binibiro ng mga ganoong biro ni Bernard kahit sila lang ng barkada ang magkakasama. At ginawa nito iyon ngayon kung kailan may manliligaw siyang kasama. Ikinagulat at ikinainis niya iyon. Iyon ang klase ng biro na dahilan kung bakit noon nagsisimula pa lang ang barkadahan nila sa office ay pinaghinalaan silang may relasyon ni Bernard. Kaya inisip ng mga itong itinatago lamang nila iyon. She had heard of that kind of friendship. Kissing friends ang tawag na iba roon. Mula nang manirahan siya sa Manila, marami na siyang nalaman na ginagawa ng mga kilalang magkaibigan para lang magpalipas ng pagkabagot. Hindi sila ganoon ni Bernard. Pero dahil masyado silang close sa isa't isa, inapag-isipan sila ng ganoon. Hindi iyon nakakahiya sa lalaki. Pero sa babae, lalo na kung probinsyanong tulad niya, iba ang dating niyon. Hindi siya ang klase ng babaeng kayang gawin ang ganoon. At batid niyang gumawa ng paraan si Bernard para matigil ang ganoong chismes tungkol sa kanila. Kung tama ang naaalala niya noon ito nagsimula makipag-flirt sa ibang babae. Nang tumagal, naging malinaw sa lahat na hindi sila kissing friends. Extraordinary lang talaga ang pagiging malapit nila pero walang kakaiba roon. Pero sa mga mata ni Marvin, alam niyang naisip nito iyon at alam niya naramdaman din iyon ni Bernard. Look, kung gusto mo, kakausapin ko si Marvin. Lilinawin ko sa kanyang biro lang talaga iyon at walang ibang ibig sabihin. Narinig niyang sabi nito mula sa labas ng pinto. Parang may spring na napabangon siya mula sa kama. Binuksan niya ang pinto at muntik na itong matumba dahil nakasandal pala ito roon. Lorene, look, you've done enough. Wag na wag mo siyang kakausapin tungkol doon. Hindi mo kailangan magpaka-defensive dahil walang kailangan ipaliwanag. Naiintindihan mo? Wala. Lorene, I'm so sorry. Maghahanap na ako ng ibang matitirhan. Parang tinakasan ng kulay ang mukha nito sa sinabi niya. Lorene naman, ano ka ba? Hindi mo kailangan kong lumipat or else hindi ako lalaya sa'yo. Lagi mong guguluhin ang buhay ko. Lagi mong sisirain ang kinabukasan ko. Leave me alone, Bernard. Ayoko na maging kaibigan ka. Ayoko na maging best friend mo. Ayokong ginugulo mo ang buhay ko. Gusto ko maging normal at nag-iisa. So leave me alone. Nakita niya nag-aalalang nakatayo sa sala si Angelo. Kaya mabilis na isinara niya ang pinto habang tigagal pa rin si Bernard. Umiiyak na dumapa siya sa kama. Ang sakit-sakit na mga sinabi niya rito. Alam niya dahil nasaktan din siya. Para nagdurugo ang puso niya. Bakit kasi ganoon? Bakit hindi nito mapanindig ang maging best friend lang sa kanya? Bakit kasi hindi pa ito naging babae para hindi kung ano-ano ang iniisip niya kapag para nagsaselos ito? Para hindi siya umasa? Para hindi siya nahuhulog dito? Para hindi siya natatakot? Mas gusto pa niya ang nasasaktan kaysa na natatakot. Mas gusto pa niya iyon kaysa wala nang matira sa kanilang pagkakaibigan pagdating ng araw at mawala na lang ito sa kanya ng ganoon na lang. Bernard, lumingon si Bernard pagkarinig sa boses ni Lorene. Nakaupo ito sa isang silya sa Teresa nang lumabas si Lorene sa sala. Pero parang wala itong pakialam. Nakatitig lang ito sa malayo, tulala at hindi kumikibo. Pagkatapos ay agad itong tumayo. Natumba pa ang silya sa pagmamadali nito. Lorene, sabi nito habang titig na titig sa kanyang muka. Nahihiyang lumapit siya sa nakabukas na pinto. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Kung nasaktan kita, napatigil siya dahil agad itong lumapit at ikinulong siya sa mga bisig nito. Napasubsob siya sa dibdib nito at napapikit. Dinig niya ang mabilis na tibok ng puso nito. I did not mean to hurt you or to make you mad at me. Tumango siya. Alam ko, you just can't help yourself. Sabay silang natawa. Nang mag-angat ito ng ulo, tumingala siya rito. Parehong luhaan ang kanilang mga mata.
Na-realize ko na ang totoo ang lahat ng mga sinabi mo kanina. Bumuntong hininga ito. Yung biro ko kagabi, up until I heard what you said, dinedenay ko sa sarili ko na sinadya ko para ipakita kay Marvin kung gaano tayo kalapit sa isa't isa, that I can get away with craps like that. Totoo nagsaselos ako sa kanya. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na gawa ko ang mga yun? Kasi natatakot ako mawala ka. Sanay kasi ako lang ang number 1 na lalaki sa iyo eh. Napatango siya. Hindi ka naman mapapalitan. Ikaw lagi ang magiging number 1 sa puso ko. Yumuko ito. Sasamahan kita maghanap ng apartment. Mas matatahimik ako kung sa isang condo unit ka rin lumipat. Yung mahigpit ang security, like this place. Yun lang ang hihilingin ko. Kung kailangan mo ng down payment, napatigil ito nang umiling siya. Tumiem ang mga bagang nito. Alright, sasamahan na lang kita maghanap. Samahan mo na lang ako maglipat. Umangat ang isang kilay nito. May nakita ka na? Tumango siya. May isang unit na available sa ibaba, sa West Wing. Sana wala pang kumukuha. Mag-i-inquire ako as soon as hindi na mukhang pindangga ang mukha ko. Nakangiting hinaplos nito ang namumugto niya mga mata. Hindi na kita pa iiyakin. Promise. Huwag ka nga mag-promise na hindi mo matutupad. Sabi niya. Pwera na lang kung iiyak ka dahil sa tuwa. Biro nito. Pero kakaibang tono nito. Para bang marubdob sa dibdib nitong sinabi nito. Na para hindi sa kanya kundi sa sarili nito, ipinapangako iyon. Sandali siya napatitig dito. Namalayan lang niya iyon nang asiwang lumabas mula sa kusina si Angelo. Halatang nakikinig ito at naghihintay lang ng pagkakataong lumabas para magpaalam. Nakabihis na kasi ito. Ngayong bati na kayo, pwede na ba akong umuwi? Natatawang kumala siya kay Bernard at lumapit sa nagkakamot sa batok na kapatid. Ito naman ang niyakap niya. Sorry, hindi naman kami ganoon mag-away, sabi niya dito. Ate, bulong nito. Bakit kasi hindi na lang kayong dalawa? Hindi kayo mahihirapan. Para na rin naman kayong magkasintahan eh. Gulat na napatingin siya rito. Mas matanda nga siya rito, pero hamak na mas matangkad ito sa kanya. Nag-init ang kanyang muka na makita hindi ito nagbibiro. Kuya Bernard, sige, mas malakas na sabi nito kay Bernard. Sige Angelo, pasensya na ha. Okay lang yun. Ang mahalaga, solid pa rin kayo kahit anong mangyari. Maya-maya ay umalis na si Angelo. Nagawa ni Lorene ang makakalap ng sapat na halaga para ipang down payment sa rerentahang condo unit. Mas maliit iyon kaysa sa unit ni Bernard. Studio type lang. Nang sumunod na linggo ay masaya siyang sinamahan ang kanyang mga kaibigan sa pamimili ng mga gamit para doon. Iyong ibang mga gamit niya sa dating apartment ay nagamit niya sa unit. Iyong iba, ipapadala na lamang niya sa Baguio sa susunod na pagdalaw ng kanyang mga kapatid at ipinatago muna niya kina Trisha. Malaki kasi ang bahay ng mga ito na minana ng mga ito mula sa lola nito. Tulong-tulong din sila sa pag-aayos sa bago niyang tirahan. Dumating si Marvin at nagdala ng merienda. Nang gabing iyon, doon sila lahat nag-dinner. Tumawag ang kanyang mga kapatid at pagkatapos niya makausap ang mga ito, sina Trisha at Angelo naman ang nagbabad sa telepono. Ibinaba lamang nito iyon noong oras na para magpaalam sa kanya ang lahat. Aakyat na ako sa taas. Don't forget to lock your doors. Bilin ni Bernard sa kanya. Sumimangot siya. Ano ka ba? Para hindi ko naranasang mamuhay mag-isa. Nagpapaalala lang po. Suplada. Tumingin ito kay Marvin na nasa likuran niya. Sige pare, mauna na ako. Oo pare, salamat. Inalok niya ng kape si Marvin nang makaalis na ang lahat. Agad ito nagpaunlak. Batid niyang ayaw pa nitong umalis. Sa terasa sila nagkape. Lorene? Yes? Kailan mo ko sasagutin? Tumingin siya dito. Nagmamadali ka ba? Umiti ito. Hindi naman sa ganoon. Natawa ito. Sabihin na natin sabik na ako maging kasintahan ka. Yung umaktong nobyo mo na talaga at maging number 1 sa puso mo. Sandali siya natigilan nang marinig ang mga salitang number 1. Napansin nito iyon. Nakakaunawa itong ngumiti. I understand. Handa ako maghintay. No problem. Itinutok nito ang mga mata sa labas. Napatitig siya rito. Marvin? Sagot nito. Huling bumaling sa kanya. Kumakabog ang dibdib niya. Will you kiss me? Ito naman ang natigilan.
Naghintay siya sa gagawin nito. Inaabangan din niya sa sariling niya kung makadarama siya ng pagdadalawang isip. Tumayo ito at umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay unti-unti nitong ibinaba ang ulo. Pumikit siya at naghintay. Nang lumapat ang mga labi nito sa kanya, nanatili naghihintay siya. She could feel nothing but the pressure of his lips, the thudding of her heart beneath her ribs. Saglit lang ay pinutol na nito ang halik. Dumilat siya. Nakatitig ito sa mukha niya. Naramdaman mo bang gusto mong maramdaman? Marahan na tanong nito. Tumikim siya. Ano ba dapat ang mararamdaman ko? Muli, marahan itong ngumiti. Hindi mo alam? Sabi nito. Dahil kung naramdaman mo, hindi ka sana magtatanong. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Yumuko ito. Mahal mo siya, no? Mahinang tanong nito. Napalunok siya. Alam niyang ibig nitong sabihin. Hindi ko alam. Did he ever try to kiss you? Hindi. Gulat niyang sambit. I told you, hindi kami ganoon. Mapakla itong tumawa. Pero malapit na. Marvin, nakakaunawang tumango ito. Kapag kuwan, ay ngumiti ito sa kanya. Bakit kasi hindi ka agad noon? Bakit kasi natakot ako sa kanya? I really like you, Lorene. Pero sa tingin ko, hindi akong lalaki magpapaligaya sa'yo. Marvin, at least we'll be friends, right? Tanong nito. Hindi niya alam kung maiiyak siya o ano habang nakatitig siya dito. Napatungo na lang siya. Sabay silang tumayo. Niyakap siya nito. Maya-maya ay nagpaalam na ito. Mula sa teresa ng unit ni Bernard ay tanaw ang teresa ni Lorene kaya nakikita niya ang anuman nangyayari doon. Tumalikod siya sa nakita magkayakap na pareha at pumasok siya sa loob ng unit niya. Nahagip niya ang isang ceramic figurine at ibinato iyon sa sahig bago niya mapigilan ang sarili. Tumalbog iyon sa carpet at tumama sa dingding kaya nabasag iyon. Ilang sandali niyang tinitigan ang figurine. It was of an angel. Bigay iyon sa kanyang Lorene noong lumipat siya sa unit na iyon. Sabi nito, babantayan siya ng angel kapag hindi siya nito nakikita. Hindi niya namalayang tumutuloy na pala mga luha niya. Parang batang napaupo siya sa rug sa gitna ng sala. Nakasabunot ang mga kamay sa buhok. He tried to get himself ready for anything. Pero hindi pa rin siya naging handa sa matinding sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. It was unlike any he had ever felt. Mas masakit pa iyon kaysa sa sakit na naramdaman niya sa ginawa sa kanila ng pamilya ng kanyang ama. Pinatigas ng pangyayaring iyon ang kanyang puso at tuluyang itinakwil ang mga ito sa kanyang buhay. Kaya ba niya iyon? Kaya ba niyang itakwil sa kanyang buhay at sa kanyang alaala si Lorene? Mamamatay muna siya. Hindi niya alam kung paano siya nakapasok sa kwarto niya. Nang makarating siya sa banyo, he felt sick. He vomited on the sink. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Parang lasingga yung wala naman siyang ininom na kahit anong may alcohol. Wala pang alas 5 ng hapon, pinasa condo building na si Lorene. Sumaglit lamang siya sa unit niya para iwan ang bag niya. Pagkatapos ay umakyat na siya sa unit ni Bernard. Nag-aalala siya dito. Kaninang lunch lamang niya nalaman na hindi pala ito pumasok sa trabaho. Maaga siyang umalis kaninang umaga kaya nag-iwan na lang siya ng note sa ilalim ng pinto ng unit nito para sabihin wag na siya nitong daanan dahil nauna na siya. Sumaglit muna siya sa simbahan bago siya pumasok sa trabaho. Wala pang kotse nito sa parking lot pagdating niya sa opisina pero hindi siya nag-isip na kung ano. Maaga pa rin kasi na makarating siya roon. Baka hindi pa ito dumarating. Pero na magkita-kita sila ng barkada, wala si Bernard. Sakalang niya na lamang absent ito. Nagtatakang tinawagan niya ito pero walang sumasagot sa landline o cellphone nito. Hanggang sa nagtagal, maging ang cellphone nito ay hindi na nag-ring. Pinilit niya huwag mag-isip na kung ano-ano. Masigla pa ito na magpaalam na nagdaang gabi sa kanya. Tumawag siya sa front desk ng condo building nila at sinabi ng mga itong nasa parking space nitong kotse nito. Ayon sa guard, hindi raw nito nakitang lumabas maghapon ng binata. Naisip niyang baka may sakit ito. Nang buksan niya ang pinto, natakpan pa niya ang note na iniwan niya. Ibig sabihin ay hindi nito nakita iyon. Bahagya siya nakahinga sa realisasyon na naroon lang ito. Pero agad ding bumalik ang kaba niya sa kaalamang nagkulong lang ito sa kwarto nito buong maghapon. Nakabukas pa ang mga ilaw sa kusina at sala. Ano ba nangyayari dito? Bernard, malakas na tawag niya rito.
Ibinaba niya ang wallet at cellphone niya sa console table bago nagtungo sa hallway patungo sa kinaroroonan ng mga kwarto. Nagulat pa siya na makitang may basag na ceramic figurine sa sahig. Muntik na niya itong matapakan. Saglit niyang tinitigan iyon. Iyon ang angel na regalo niya rito noong housewarming nito. Hindi na niya iyon pinagkaabalahang inisin. Kumakabog ang dibdib. Tinakbo niya ang maikling hallway patungo sa kwarto nito. "Bernard," tawag niya habang binubuksan ang pinto ng kwarto nito. Madilim doon, ni hindi pa nahahawi ang blinds na nakatabing sa mga bintana. Hindi rin nakabukas ang ilaw sa lampshade. "Bernard," kinakabahang muli niyang tinawag ito habang lumalapit sa kama. Nakahinga siya ng maluwag na makita niya nakahiga ito roon. Tila natutulog. Agad niyang dinama ang noo nito. Hindi naman ito nilalagnat. "He's okay, thank God." "Bernard," huling tawag niya. Dahan-dahan nagmulat ito ng mga mata. "Loreen," parang nalilito nitong sabi sa paos na tinig. "Loreen, ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumasok sa office? Masama bang pakiramdam mo?" Sandali siya nitong tinitigan. Nalilito pa rin. "Loreen," hinawakan niya ulit ang noo nito. Baka nagkamali siya at talagang nilalagnat ito. Pero hindi talaga mainit ang noo nito. "Anong nararamdaman mo? Bakit hindi ka bumangon? Bukas pa mga ilaw sa labas. Tapos may basag na figurine sa hallway. Diyos ko, akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nag-alala ka?" "Natural, sino hindi mag-aalala? Ano bang nangyari? Anong nararamdaman mo? Kumain ka na ba? Uminom ka na ba ng gamot?" Malungkot itong ngumiti. Kaya lalo siya nag-alala. "Bernard, ano ba? Kinakabahan na ako sa'yo. Babalik na ako sa Baguio." Natigilan siya. "Ha? Magre-resign na ako. Sasabihin ko kay mommy na ako na ang mamamahala sa hotel at sa iba pa niyang business para makapag-relax na siya." Hindi makapaniwala na patitig siya rito. Kailan ka ng desisyon niyan? Ngayon lang? Bakit biglaan naman yata? Bumangon ito. "Actually, matagal ko nang naiisip to. Naaalala mo sa bar noong sinabi mong peak season ng Holy Week? Noon ako parang nakonsensya. May edad na si mommy. Bakit ko nga ba siya natitiis iwan doon ng matagal? Nag-iisa niya akong anak at lalaki pa. Anong silbi ko sa kanya?" Nakatitig lang siya rito. Para itong robot na nagsasalita. Boses nito ang naririnig niya. Pero para hindi ang kilala niyang Bernard ang kausap niya. Mahinala siyang may problema ito at hindi lang ito sinasabi sa kanya. "Baka naman may nasabi pa akong iba kaya ka..." No. Pigil nito sa pagsasalita niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Malungkot na ngumiti. Parang kinurot ang puso niya dahil doon. Hindi niya mapaliwanag ang nararamdaman niyang iyon. "Huwag mo ngang isipin yan. Saka naisip kong tama ka naman. Kaya mo nang mag-isa. Secured ang lugar na ito at malapit lang sa office. Iyon ang sasakyan ko. Hulugan mo kung ayaw mo nang bigay. Tuturuan kita mag-drive bago ako umalis." Igagal pa rin siya nakatitig dito. Hindi niya ito maintindihan. Aalis ito? Iiwan siya nito? Kung kailan na siguro na niya na hindi niya gustong malayo ito sa kanya, saka naman ito nagdesisyong umuwi na sa Baguio. "Hoy, ano? Natulala ka na riyan?" Untag nito sa kanya. "Nabigla lang ako. Hindi naman ako basta aalis. Masasanay ka muna sa idea bago ako umalis. Paano itong unit mo? Hindi ko naman ito bibitawan. Dito pa rin ako uuwi kapag luluwas ako para may tutuluyan din sina mommy at ang mga kapatid mo kapag magbabakasyon sila kasi maliit lang ang unit mo. Hindi kayo kasya lahat doon." Napilitan siyang tumango. Bumuntong hininga ito. "Nagugutom na ako. Kain tayo?" Tumango siyang muli. Tuluyan na itong bumangon. Suot pa rin ito ang jeans na suot nito na nagdaang gabi. Ang pang-itaas lamang ang wala. Alam niyang boxers lang ang karaniwang isinusuot nito bilang pantulog. Lumabas sila sa sala. Itinuro niya ang basag na figurine sa hallway. "Bakit nabasag yan?" "Ah, hawak ko kagabi. Nabitawan ko. Naglalakad ako at nasipa ko. Tumalsik sa dingding kaya nabasag. Sorry. Ibibili na lang kita ng bago." Sabi niya. Hindi siya kumbinsido sa paliwanag nito pero wala naman siyang maisip na dahilan kung bakit ito magsisinungaling. "Ang aga mo yatang umuwi," sabi nito pagkatapos sumulyap sa wall clock sa sala nang dumaan sila roon.
Kasi nga, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Absent ka, pero wala kang pasabi. Nag-alala ako. Huwag kang ang ganyan. Big boy na ako, no? Kaya ko ng sarili ko. Napatingin siya rito. Naguguluhan. Sanay siyang kapag nag-aalala siya rito. Tuwang-tuwa ito. Napailing siya habang naghahalongkat ito sa ref. May iba talaga rito. Mayroon itong hindi sinasabi sa kanya. Bakit hindi ka bumangon? Bakit hindi ka kumain? Sumakit ang ulo ko. Yun lang. Baka naman kaya sumakit ang ulo mo, gutom na gutom ka na kasi. Hindi ako nagugutom. Bernard, may problema ba? Tumingin ito sa kanya. Bakit naman ako magkakaproblema? Ito, pumalatak ito. Nag-toast ito ng tinapay. Pinuksan ito ang jar ng mayonnaise. Lumapit siya at kinuha mula rito ang jar at itinulak ito para maupo sa silya. Siya nang gumawa ng sandwich para dito. Kinapala niya ang ham na ipinalaman niya sa tinapay. 3 sandwiches ang ginawa niya. 2 para dito at 1 para sa kanya. Hindi pa niya ubos ang sandwich niya, ay naubos na nito ang 2. Yan ba ang hindi nagugutom? Sita niya dito. Para kang si mommy. Tumayo na ito. Maliligo lang ako. Umuwi ka na't magpahinga. Paalis din naman ako. Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam. Siguro dadalaw sa dating mga kakilala. Magsasaya bago umuwi sa probinsya. Kailan mo balak mag-submit ng resignation letter mo? Bukas. Hindi na naman siya nakaimik. Pakiramdam niya, nasa limbo siya at nakalutang doon. Nawalan siya ng control at awareness sa mga nangyayari. Loreen, hindi mo na ako kailangan turuan mag-drive. Meron naman driving school. Sige, uuwi na ako. Bye. Nilampasan niya ito. Saglit na naramdaman niyan tila pipigilan siya nito. Pero nasa pintuan na siya ng kusina ay hindi pa rin ito kumikibo. Kinuha niya ang wallet at cellphone niya at tinungo ang main door. Nakalabas siya na hindi siya nito tinatawag. Nasa unit na niya siya na humalagpos ang damdamin niya. Mabilis na pumatak ang mga luha niya. Nagpalit siya ng pantulog at nahiga sa kama. Hindi na siya nakapag-dinner. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa makatulugan niya iyon. Pumasok si Bernard sa opisina para lang mag-submit ng resignation letter. Nalaman agad niyang absent si Loreen dahil agad ay tinanong nito sa kanya kina Trisha. Wala raw pasabi si Loreen na hindi ito papasok ng araw na iyon. Hindi mo alam na hindi siya papasok? Nagtatakang tanong ni Trisha. Diba sabay kayong pumapasok? Umiling siya. Tanghali na ako eh. Akala ko pumasok na siya, kaya hindi ko na siya dinaanan. Curious at tinitigan siya nito. Bakit ka absent kahapon? Nag-away ba kayo? Hindi ka sumasagot sa mga tawag namin. Sumama ang pakiramdam ko at hindi ko siya nasabihan. Alalang-alala yung tao sa'yo. Halos hindi na nakapagtrabaho yun at hindi na niya nahintay ang oras ng labasan. Umuwi na siya agad. Tapos kagabi, siya naman ang hindi na-kontak. Hanggang ngayon. Hindi Sumagot siya sa tawag ko ngayon lang. Nagsimba raw siya. Tinatama daw siyang pumasok. Kaswal na sabi ni Corina. Pero curious din itong nakatitig sa kanya. Sumimba ka nyo at hindi pumasok? Tanong ni Kent. Aba, first time yun ha? Baka sila na ni Sir Marvin. First boyfriend niya yun pag nagkataon. Magsisimba nga yun. Tumalikod siya at kunwari ay abala sa pagpindot sa cellphone niya. Kung hindi niya iyon ginawa, baka nasapak niya si Kent. Minsan, napaka-insensitive nito magsabi ng mga opinyon nito. Pero iyon ang unang pagkakataon na nabwisit siya rito. Sinagot? Anong sinagot ka dyan? Ani Corina. Kung sinagot na niya si Sir, bakit ni hindi man lang sila nag-hello sa isa't isa kahapon? Wala man lang lambingan. Wala man lang katsorbahan. Ni hindi nga siya sinilip ni Sir dito eh. Samantalang noon nanliligaw pa, hindi yun makatiis na hindi puntahan dito si Loreen. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya, sinabi iyon ni Corina para sa kanya. Hindi na niya kayang makinig. Sige, aakyat ako sa taas. May gagawin lang ako. Paalam niya sa mga ito. Pare, labas tayo mamaya. Tawag sa kanya ni Jojo na nadaanan niya sa koridor. Bahala na pare, tatawagan kita. At umakyat na siya sa admin office. Matagal na tinitigan ni Marvin ang resignation letter niya. Nakakunot ang noo nito. Halatang nalilito. You expect me to believe this? Tanong nito kapag daka. Why not, sir? Tanong niya. Tumawa ito. Hindi makapaniwala. Ibig sabihin nito,
Magre-resign na rin si Lorene? Aba, hindi ko alam. Wala siyang sinasabi sa akin. Lalong kumunot ang noon nito. May problema ba kayo? Wala. Bakit kami magkakaproblema? Bumuntong hininga ito. I guess it's not my place to ask anymore. Although, since sa labas, pare na ang tawag natin sa isa't isa, siguro natural lang na magtaka ako. Kung hindi kayo nagkakaunawaan, malamang na may problema kayo, ganito magre-resign ka basta, habang absent naman siya. Hindi ko alam kung bakit siya umabsent. Sumimba raw, sabi ni Corina. I haven't seen her since yesterday. Aalis ka at babalik na sa Baguio? Iiwan mo siya rito? Kung hindi lang kabastusan, sasabihin niyang wala itong pakialam. Nakakainis ka. Nagulat siya. Bakit? Iiwan mo siyang libreng-libre sa iba. Kung kailan alam ko nang wala akong pag-asa sa kanya. You could have done it sooner. Bakit ngayon? Kung kailan suko na ako sa'yo. Natulala siya rito. Wala siya naintindihan sa sinabi nito. What do you mean? She loves you, man. Hindi siya nakagalaw sa kinauupuan niya. Pero pakiramdam niya ay may humila niyon at bumagsak siya sa sahig. What? Pero nakita ko kayo. Hinalikan mo siya habang naroroon kayo sa terrace ng unit niya. I was there in my terrace. Nakita ko kayo. Natawa ito ng mapakla. I kissed her, yes. Pero na-confirm lang niyo na wala talaga. Ramdam mo yun, diba? Kapag hinalikan mong isang babae, kung nasa sayo ang isip at puso niya o wala. Granted, sa ibang babae hindi ganoon. But we're talking about Lorene. Hindi siya ganoong klase ng babae. She's very honest. Totoong tao siya. I felt that she doesn't love me. I know she likes me, pero meron siyang ibang mahal. Pinayagan kanyang halikan mo siya. Unang halik niya iyon. Tell me, kahit kailan ba, kahit isang beses lang, sinubukan mo ba siyang halikan? Nagparamdam ka na ba na you desire her? That you love her? Natulala na naman siya rito. You do, don't you? I think she's just waiting for you to do something. Hoping you will do something. Huwag mo siyang iwan. Sa tingin ko, in denial lang siya, pero matagal na siya naghihintay. Subukan mo siyang iwan at sinisiguro ko sa'yo na wala ka nang babalikan. Hindi ako papayag na makuha pa siya ng iba. Huwag ka na magtago sa pagkukunwaring isa kang ulirang best friend, Bernard. Minsan, laos na rin ang ganyan. Tumayo siya mula sa kinauupo ang silya sa harap ng desk nito at nakapaglakad patungo sa pinto ng halos hindi niya namamalayan. Pare, tawag nito. Tulala siyang tumingin dito. Hindi ko matatanggap ito, sabi nito at itinaas ang resignation letter niya. Sa paper shredder ang diretsyon nito. Mag-submit ka na lang ng bago kapag sigurado ka na. Okay? Parang catatonic siyang tumango. Saka siya nagmamadaling umuwi sa condo unit niya. Ayaw pang umuwi ni Lorene. Nakapagsimba na siya at pagod na ang mga paa niya. Kakalakad sa mall pero ayaw pa niyang umuwi. Inoff na nga niya ang cellphone niya dahil ring ng ring iyon at ayaw niyang may makausap. Hindi niya alam kung kaya niyang manatiling matino ang isip kapag may nakausap siya. Na magsara ang mall, wala siyang choice kundi umuwi na. Wala sa loob na pumasok siya sa unit niya at isinara ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya at napasigaw nang may makitang lalaking tumayo mula sa sofa. Kasunod niyon ay bumukas ang ilaw na lampshade. Lorene, it's me. Napatitig siya dito, takot na takot. Bernard, agad itong lumapit sa kanya. I'm sorry, it's just me. My God, saan ka ba galing? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Alalang-alala na ako. Akala ko kung ano na nangyari sa iyo. Gusto mo bang karirin ang takutin ako? Niyakap siya nito. Napatunganga naman siya. Siya, kinari na takutin ito. Pinalo niya ito sa balikat at kumala sa yakap nito. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba aalis ka na at iiwan mo na ako mag-isa? So what kung gabi na akong umuwi o ayoko mang sagutin ang tawag mo? May magagawa ka ba kung sakaling may nangyari nga sa akin? Tapos nasa Baguio ka? Lorene, umuwi ka na nga. Ako parang nananakot. Nakalimutan mo na bang dati may sarili akong apartment? Malayo ako sa'yo at nakakauwi ako kung kailan ko gusto? Hindi totoo yan. Lagi tayo magkasama araw-araw. Kahit tapos ng oras ng trabaho at hatid sundo kita.
Best friend, remember? Amused na sabi nito, lalo siyang nainis. So what? Nagsasanay na akong walang kasama. Okay lang, kaya ko naman eh. Umakto siyang lalampas dito, pero hinuli na naman siya ng mga bisig nito. Ano ba? Niyakap ulit siya nito. Dito ka lang, bitawan mo nga ako. Bakit ka ba yakap ng yakap? Namiss kita eh, natigilan siya. Bigla niyang na-realize na ang Bernard na kilala niyang kausap niya ngayon at hindi ang parang robot na Bernard na kaharap niya na nagdaang araw. Agad na nag-init ang mga mata niya sa alaala, pero pinigilan niya ang sariling mapaiyak. Sanayin mo na ang sarili mo. Uuwi ka na eh. Hindi mo na ako madalas makikita. Hindi na ako magre-resign. Natigilan na naman siya. I tried, pero tinanggihan ni paring Marvin ang resignation ko. Binuksan din niya ang mga mata ko. It appears I was mistaken. Nag-angat ito ng ulo at masuyo siyang tinitigan. Anong mistaken? Akala ko kasi sinugot mo na siya. Tumaas agad ang isang kilay niya. Ano? Nasa terrace ako noong isang gabi. Nakita ko kayo. Hinalikan ka niya. Akala ko tuloy, namboso ka? Hindi ko naman sinasadya eh. Lumabas ako para magpahangin. And there you were. Yumuko siya at hinalikan ka niya. There was no time to avoid it. Naningkit ang mga mata niya. At, natural, inisip ko na kayo na. At sinabi mo yun sa kanya? Oo, itinama niya ako. Sabi niya, wala kayong chemistry, na sumusuko na siya. Nag-init ang mga pisngi niya. So, bakit hindi ka pa rin magre-resign? Akala ko ba nagigilty kang iwan sa bagyong mami mo na mag-isa? Di sumigi ka? Alam mo namang hindi kita kayang iwan. Sus, iiwan mo na nga ako, diba? Lorene, I know I deserve this. I deserve your anger. Nangako akong hindi na kita paiiyakin pero pinaiyak pa rin kita. Sinong may sabi sa'yong umiyak ako? Pwede ba? Almost 20 years na tayo magkaibigan. Alam ko kung umiyak ka o hindi. Kahit sang katarbang ay mo pa ang ipatak mo dyan sa mga mata mo. I told you hindi ako umiyak. At pwede ba? Bitiwan mo ako. Akala mo madadala mo ako sa mga ganyan? Magtigil ka nga. Lalo humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Ayoko sabi. Tinignan niya ito ng masama. Bibitawan mo ba ako? Hindi. Umiling ito. Hindi. Pagkatapos ay yumuko ito. Hindi niya inaasahan na lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Ilang sandaling shocked lang na nanigas si Lorene sa loob ng mga bisig ni Bernard habang patuloy siya nitong hinahalikan. Pero kahit na mga sandaling iyon, nabuhay agad ang kakatuwang mga sensasyon sa kanyang katawan. Kakatuwang kiliting noon lamang niya naramdaman sa tanang buhay niya. Narinig niya ang parang hikbing umalpas sa kanyang bibig bago kumilos ang mga iyon na parang nagkaroon ng sariling buhay at isip. Tumugon siya sa halik nito sa kakaunting paraang alam niya. Umungol ito at humigpit ang yakap sa kanya. Halos buhatin siya nito kaya napakapit siya sa leeg nito. Nanlalambot at nangangatal ang mga tuhod. Sa kabila na kawalan niya ng karanasan, naramdaman niya ang matinding damdaming nakapaloob sa halik nito. At muli, muntik na naman siyang maiyak. She kissed him as hard as she could. Alam niya na mga sandaling iyon na matagal na niyang hinihintay ang halik nito. Nag-angat ito ng ulo at pareho silang humihingal habang nakatitig sa isa't isa. Lorene, don't be mad please. Wala na akong maisip na paraan para malaman mo. Na ano? Na mahal kita. Mahal na mahal kita. Noon pa, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero parang engot na napangiti siya. Muli siya nitong hinalikan. Mainit, napakapusok. Tinugon niya iyon ng kasing init at kasing pusok. Sa wakas, dumating ang pinakahihintay niya. Ito ang Bernard na takot siyang pangarapin dahil baka hindi iyon magkaroon ng katuparan. Baka masaktan lang siya. Pero tumigil pa talaga siya sa pangangarap. It had always been there. It never left. The hope that he would love her more than a friend. More than his number one friend. He led her to the sofa. Inhiga siya nito roon habang patuloy na hinahalikan. Hindi niya ito masisisi. Sa klase ng pagtugon niya, maiisip ba nito na hindi niya nagugustuhan ang ginagawa nito? Napaungol siya na magdagan ng katawan nito. At muli siya napaungol
na maglandas pababa sa nilalagnat niyang balat ang mga labi nito. Sa kanyang baba, panga, tainga. Nakiliti siya sa mainit nitong hininga. Pero ibang klaseng kiliti iyon na tila lalong nagpainit sa init na hatid ng mga labi nito at ng mga kamay nito naglalakbay sa kanyang katawan. Napalunok siya. Natanggal na nito ang pagkakabotones ng kanyang damit. Naramdaman niya ang mga kamay nito sa kanyang dibdib. Kasunod ay ang pag-angkin ng mga labi nito roon. Napasabunot siya sa buhok nito dahil sa mga sensasyong idinulot niyon sa kanya. Kapag kuwan ay bumalik ang mga labi nito sa mga labi niya. Pagkatapos ay nangangaltal na niyakap siya nito ng mahigpit. "Bernard, I'm sorry. Hindi mo lang alam kung gaano katagal kong pinangarap na mahalikan ka." Napangiti siya. "Bakit ka nagsosorry? Obviously, hindi naman ako galit." Nag-angat ito ng tingin at tinitigan nito ang kanyang muka. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa klase ng titig nito. "Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Nako-conscious ako." "Hindi ka talaga galit?" Umiling siya. "Okay lang sa'yo na ganito tayo?" Tumango siya. Lumuwang ang ngiti nito. "Mahal mo rin ba ako?" Sandali lang niya itong pinaghintay bago siya tumango. "Sabihin mo." Pakiusap nito. "Mahal kita." Nahihiyang pag-amin niya. "Kailan pa?" "Hindi ko alam. Siguro matagal na kitang mahal. Basta ang alam ko lang, paminsan-minsan, bigla na lang ako nangangarap. Lalo na kapag sweet na sweet ka. Nangangarap ako na sana boyfriend kita sa halip na best friend. Nagsaselos ako sa mga babaeng lumalapit sa iyo pero alam kong hindi ka seryoso sa kanila kaya nakokontrol ko pa. Pero lagi ako natatakot na mawala ka kaya okay lang sa aking magkaibigan tayo kaysa kung ano-ano pang hinihiling ko." Lumunok ito. "Ako? Matagal nang sigurado sa nararamdaman ko para sa'yo. College pa lang tayo. Kaya lang, napaka-perpekto ng friendship natin. Natakot ako magbago ka sa akin kapag nahalata mo kaya tinago ko. Sabi ko, maghihintay na lang ako kung kailan ka nahanda. Ni hindi mo pinapansin ang mga naniligaw sa'yo. Hindi mo sila nagugustuhan. Hindi ka pa handang ma-in love. Kaya matagal akong secured na isang araw. Makikita mo sa akin kung ano man ang hinahanap mo at magiging tayo." Umayo sila ng higa. Tumabi ito sa kanya pero yaka pa rin siya nito. "Tapos, nanligaw sa iyo ang isang lalaking wala akong mapintas." Magpapatuloy nito at nagsimula sa kanyang kalbaryo ko. "Akala ko talaga ma-in-love ka sa kanya. Siguro nga na-in-love ako sa kanya kung hindi mo nahawak ang puso ko." Sabi niya rito. Mahina itong tumawa. Hinalikan siya nitong muli. Mas matagal sa pagkakataong iyon. "Girlfriend na kita," sabi nito, nasisiyahan. Tumango siya. Guilty. Hahalikan sana nito ulit pero iniharang niya ang daliri niya sa mga kamay nito. "Oops, magkalinawan muna tayo. Ano ang mga magbabago sa atin? Baka naman lalo ka maging mahigpit ha? Baka pati kinakain ko bibilangin mo. Saka, wag naman tayo magpapahalata sa office ha. Walang ganito kapag merong ibang tao. Hindi ako pwedeng umaktong boyfriend mo kapag may ibang tao. Hindi nila pwedeng malalaman. Siyempre malalaman nila, pero ihanda natin sila. Wag yung pabigla-bigla. Gusto ko sana tayo na lang muna mag-enjoy sa secret natin. Alam mo yun, bago natin i-share sa iba. So, okay lang sa'yo na malaman nila?" Tumungo siya. "Oo naman, nahihiya lang ako kasi siguradong sasabihin nila na ang tagal pa natin nagpakiramdaman. Susuko rin pala tayo." Natawa ito. "Kung alam ko lang kasi na ganito, sana pala noon pa kita inupakan." Kinurot niya ito sa tagiriran. "Ano?" Hinuli nitong kamay niya. "Hindi pala. Ako ang torpe ako. Aray, dapat noon pa kita formal na niligawan. Aray, Lorin, tama ng sakit." Binitawan niya ang balat nito. Muli siya nitong hinilikan. Halik na muli ay nagpadarang sa kanilang mga damdamin. "Ang tagal kitang iningatan. Hindi dapat ganito," sabi nito habang inaalalayan siyang tumayo mula sa sofa at inaayos ang damit niya. Pakiramdam niya, natutunaw ang puso niya sa sinabi nito. Niyakap niya ito. "O bakit?" Natatawang tanong nito. "Wala," naiiyak na sabi niya. "Parang ngayon lang ako nakabawi. Ngayon ko lang na-realize
na talaga nagkakatotoo na ang pangarap ko. Mahal mo talaga ako. Hinalikan nitong kanyang buhok at muli siyang niyakap. Oo, I love you, I love you. Kung tutuusin, timing ang paglipat ni Lorene ng unit. Hindi niya alam kung makapagtitiis sila ni Bernard na hindi matukso sa isa't isa kung doon pa rin sila nakatira sa unit nito. Muntik-muntika na may maganap sa pagitan nila ng gabing iyon dahil halos ayaw nitong umalis sa unit niya. Ilang nananabik na yakap at halik muna ang pinagsaluhan nila bago niya itutuluyang naitaboy pa uwi. Nakangiti siya nagising ng sumunod na araw. Naligo siya at naghanda sa pagpasok. Hindi pa siya tapos magbihis ang dumating ito. May dalang almusal mula sa isang kilalang fast food. Sabik na hinalikan siya nito bago sila tuluyan nakapag-almusal. Bago sila umalis, hinalikan muna siya nito na matagal at paulit-ulit. Sabi mo kasi bawal sa office. Natawa na lang siya. Napabuntong hininga siya habang pasakay sila sa kotse nito. Hindi niya alam kung hindi sila mahahalata ng mga kaibigan nila. Parang imposible mangyari iyon. Kung sa bagay, bakit pa nga ba nila itatago ang unawaan nila ni Bernard? Ngayong sila na talaga, naalala niya ang mga pagkakataong kakaiba kung magtinginan ang mga magkaibigan nila. Siguro, mas una pang nahalata ng mga itong damdamin nila ni Bernard para sa isa't isa. At least, alam niyang unang-unang matutuwa ang mga ito sa development ng relasyon nila ni Bernard kaysa sa ibang mga tao. Maging ang mga kamag-anak nga rin pala nila, sigurado't matutuwa. Ang mga kapatid niya at si Tita Maribel, nabura ang ngiti niya nang maisip si Venice. Ano kayang iisipin nito kapag nalaman nito tungkol sa kanila ni Bernard? Bernard, pukaw niya rito nang bumabiyahe na sila. Oh, paano sina tita? Paano mo sasabihin sa kanya? Lumuwang ang ngiti nito. Alam na niya. Ha? Bulalas niya. O bakit? Hindi kasi ako matahimik kagabi pagdating ko sa bahay. Ang saya-saya ko at kailangan ko may papagsabihan kaya tinawagan ko si Mommy. Sinabi ko sa kanyang tungkol sa atin. Anong sabi niya? Kinakabahang tanong niya. Sumulyap ito sa kanya. Ano pa? E di tuwang-tuwa Lorene. Gustong gusto ka ni Mommy. May duda ka ba roon? Siyempre, tumingin siya sa unahan. Naging kayo ni Venice noon. Sumulyap ito sa kanya. Lorene, Venice was a mistake. Huminga ito ng malalim. Noong panahong confused pa ako tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo, nangyari iyong sa amin ni Venice. Pero mabilis din natapos kasi nabisto niya ako. Hindi siya makapaniwala na patitig dito. Ano? Napakamot ito sa loo. I know, it was stupid of me. Sabi nito, I was kissing her at pangalan mo ang nasabi ko. Natutop niya ang bibig niya. Lalo akong na-guilty kasi hindi man lang siya nagalit sa akin. Naunawaan niya ako. Nagtataka nga raw siya kung bakit siya ang niligawan ko at hindi ikaw. Nag-aalala itong tumingin sa kanya. Galit ka ba? Totoong nangyari yun? Ginawa mo yun kay Venice? Agad ito naghanap ng mapaparadahan. Pinatay nito ang makina. Saka ito humarap sa kanya. Lorene, hindi ako galit. I just feel guilty na nasaktan si Venice dahil sa akin. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Ako ang tatanga-tangang hindi nagpapakatotoo agad sa sarili ko. Nadamay tuloy siya. Paano kung may gusto pa siya sa iyo hanggang ngayon? Tumitig ito sa kanya. Sigurado akong wala na. Nakapag-move on na si Venice. Ang tagal na nun. At alam kong minahal niya yung sumunod na naging nobyo niya pagkatapos ko. Alam kong doon siya nahirapang bumawi pero kung sakali, isusuko mo ba ako? Hinagip nitong kamay niya bago pa siya makasagot. Awayin mo na lang ako, okay lang. Huwag ka lang makikipag-break sa akin. Huwag naman. Nagsisimula pa lang tayo eh. Natatawa niya itong tinampal. Ano ka ba? Anong break ka kagad dyan? Ano naman ang akala mo? Makakalusot ka ng ganun lang kadali? Hindi uy. Hinagip nitong muli ang kamay niya at hinalikan iyon. Pagkatapos ay kinalag nito ang seatbelt nito. Ganoon din ang ginawa sa seatbelt niya. Anong ginagawa mo? Gusto lang kitang yakapin. Sandali lang. Kinabahan ako sa iyo eh. Ikinalong niya sa mga kamay niya mukha nito. I love you. Napangiti siya sa naramdamang saya na malay niyang nasasabi iyon dito. I love you. O ano, natatakot ka pa? Yumuko ito at hinalikan ang mga labi niya. Matagal, nakangiti na ito nang mag-angat ito ng muka. Hindi na, sinulyapan niya ang suot niyang relo. Malilate na tayo. Nakangiti pa rin ikinabit ulit nito ang mga seatbelts niya. I love you too.
Anito bago muling pinaandar ang sasakyan. Pero hindi ibig sabihin nito, hindi pa rin ako nagigilty sa nangyari. Siyempre kapatid ko sa Venice. I have to be sure. Okay, anong gusto mong gawin? Kailangan mo ng tulong? Ngumiti siya. Hindi ko pa alam. Pag-iisipan ko pa. Pero naiisip niya ang banding nila magkapatid sa Holy Week. Alam niya masisiyahan sa Venice kapag nalaman nitong masaya siya. Pero gusto pa rin niyang bumawi dito sa sakit na dinanas nito na hindi niya alam na siya ang dahilan. Ano man ang plano mo, I'll be here, okay? Okay, thank you. Basta out of the question ang breakup. Malinaw yun ha? Natawa ito. Ang kulit mo. Sabi ng hindi eh. Okay, baka kasi magbagong isip mo. Sabi nito. Natawa siya. Hindi pa sila nakakarating sa office na magaling ang cellphone niya. Si Corina iyon. Nagtatakang sinagot niya ang tawag nito. Lorene? Corina, malapit na kami. Bakit? Lorene, kasi tungkol kay Trisha. Kasama niyo ba siya? Bumisita ba siya sa'yo kagabi o kaya kay Bernard? Kumunot ang noon niya. Si Trisha? Hindi. Hindi namin siya kasama. Hindi rin siya dumalaw. Bakit? May nangyari ba? Kasi tumawag sa akin ng mommy niya ngayong umaga. Hindi raw umuwi si Trisha kagabi. Natataranta na nga eh. Kasi hindi rin siya kasama ni na Kent at ni na Peachy. Hindi rin naman kami lumabas kasi may date ako, diba? Ang alam ko, may bibilihin lang siya sa mall kagabi. Bakit hindi siya nakauwi? Nag-alala na rin siya. Wait, tatawagan ko si Angelo, baka may nasabi sa kanya si Trisha. Tinawagan nga niya ang kapatid niya, pero wala itong alam kung nasaan si Trisha. Nagtataka pa nga ito dahil sinubukan daw nitong tawagan ng kasintahan na nagdaang gabi, pero hindi sumasagot si Trisha. Nagtaranta si Angelo nang malaman nitong hindi nakauwi si Trisha magdamag at hanggang ngayon ay wala nakakaalam kung nasaan ito. Gusto nitong lumuwas. Look, tatawag ulit ako, okay? Baka naman uuwi rin siya. Calm down. Kapag hindi pa rin siya umuwi in the next hour, luluwas ako ate. Uuwi na ako. Maghahanda lang ako ng mga gamit ko. Nasa office ito nang tumawag siya dito. Pagdating nila sa parking lot ng opisina, naghihintay na roon ang mga kaibigan nila. Nagkasundo ang lahat na susubukan nilang hanapin si Trisha. Kinagabihan, lahat sila ay nasa bahay ni na Trisha. Buong maghapon naghanap si na Lorene. Nilapitan nila ang lahat ng alam nilang kakilala nito. Pinuntahan lahat ng alam nilang pwede nitong puntahan. Pero hindi nila nakita si Trisha. Lumapit na sa mga pulis ang mga kamag-anak nito. Habang kinakabahan at nag-aalala, hindi man nila pinag-uusapan, ay alam ni Lorene, iisa lamang ang nasa isip nilang lahat, ang serial killer na hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis. Lalo na dagdagan ng kaba nila nang may dumating na NBI agent sa bahay ni na Trisha para magtanong sa mga magulang nito at sa kanilang malalapit na mga kaibigan ni Trisha tungkol sa importante mga bagay na may kinalaman din sa naunang mga naging biktima ng killer. Lahat ng mga naging biktima, ilang araw na nawala bago nakita ang bangkay. Gustong malaman ng mga pulis kung may katulad sa sitwasyon ng naunang mga biktimang sitwasyon ni Trisha at kung nagpifit ang dalaga sa profile ng mga ito. Nag-iyakan na sila. Malapit ang edad ni Trisha sa mga naunang biktima. Para kasing iyon ang gustong-gusto ng killer na ito. Doon siya nahahay. May mga signs sa kanyang pambubugbog sa biktima na nagsasabing ang kanyang galit ay nasa nobyo nito. May mga pasa at sugat sa katawan na indikasyong matagal minamanmanan ang biktima bago dinukot. Mga parteng kung hindi madalas na hawak ay madalas halikan ng nobyo ng biktima sa publiko. Naroon ang matitinding marka ng pagpapahirap sa biktima. Iyong isang biktima, itinahi ang kamay sa cellphone at sa pisngi at tainga nito. At iyong isa, Sir, napatingin investigador kay Bernard. Mawalang galang na ho. Pwede hong huwag niyo na idetalye ang mga bagay na yan. Natatakot na ho ang mga kasama naming babae. Tumingin sa kanila investigador. Sigurado siyang lahat sila ay namumutla na. Hindi na rin sila makapagsalita sa sobrang takot. Nagulat sila nang himatayan ng mommy ni Trisha. Agad na sinaklolohan nila ito. Nang maiayos ang matanda, tinawagan niya si Angelo. Kanina raw para ito bumiyahe at malapit na ito sa Maynila. Agad na niyakap ni Lorene si Angelo pagpasok nito sa pinto. Angelo, hindi pa rin ba siya nakikita ate? Umiiling siya. Hindi pa. Tumingin siya rito. Ni hindi niya alam kung saan siya magsisimula sa pagsasabi rito ng mga hinala ng mga otoridad. Ang mga lalaki ay nagsabi kay Angelo. Umiyak ang kapatid niya.
Hindi ito mapalagay na naroon lamang ito sa bahay. Lumabas ito upang gumawa ng paraan para mahanap nila si Trisha. Nanawagan ito sa mga radyo. Naging laman din ng balita ng gabing iyon ang pagkidnap kay Trisha dahil na rin sa takot ng mga tao sa gumagalang serial killer na hindi pa rin nadadakip. Nanawagan ng mga magulang ni Trisha na kung mayroong mapapansin sa paligid na kahina-hinala, kung maaari ay itawag agad iyon sa mga pulis. Hindi pwede mangyari ito. Umiiyak na daing niya kay Bernard. Hindi pwede mangyari kay Trisha ang nangyari sa mga babaeng iyon. Sasabihin pa natin sa kanya na tayo niya. Hindi pa niya alam. Niyakap siya nito. Kayo na? Mahinang tanong ni Corina na narinig ang sinabi niya. Tumingin siya rito, saka tumango. Nakatingin sa kanila sina Jojo at Peachy, maging si Kent. Ngumiti rin si Angelo kahit naghihirap ang mga mata nito. Napaiyak ang mga babae at nagyakap sila. Umiyak na rin ang mga lalaki. Si Kent, na kahit dati pa'y mahiyain talaga magpakita ng ganoong klaseng emosyon, ay tumalikod at parang nanlulumong minasahe ang sentido nito. Nasaan na kaya si Trisha? Hindi nagtagal ay nagpaalam sila para umuwi at sandaling magpahinga. Nangako sila sa pamilya ni Trisha na babalik kinabukasan para muli maghanap. Agad na nagtungo si Lorraine sa ospital kung saan dinala si Trisha ng mga sumaklolo rito. Na makatanggap sila ng balita na nakita na si Trisha, hindi sila nag-aksaya ng panahon. Ayon sa doktor, pinatulog si Trisha ng dumukot dito. Kung ano man daw ang balak dito ng kidnapper ay hindi natuloy at nakita ito nakahandusi sa gilid ng daan ng mga nakatagpo rito. Doon daw ito iniwan ng isang sasakyan. So far, walang nakitang indikasyon ang mga doktor na naghahasa ito. Pero mayroon itong mga pasa sa ilang parte ng katawan, katulad sa mga naging biktima ng serial killer. Umiyak si Trisha na makita sila. Niyakap agad ito ni Angelo. Nang mahimasmasan silang lahat, ay ikinuwento nito ang naalala nito sa nangyari. Batid nito ang serial killer ang dumukot dito. Nakagapos ito at nakapiring ang mga mata nang bumalik ang malay nito. Kinakausap daw ito ng serial killer sa salitang Ilonggo. Pero duda raw si Trisha kung alam ng serial killer na gising na ito. Minsan akong kausap niya, minsan ang sarili niya, minsan Tagalog ang salita niya, minsan Ilonggo. Mayroon siyang gamit na kung ano sa bibig niya, kaya parang robotic ang boses niya. Pero kahit ganoon, pakiramdam ko, kilala ko siya. Meron kasi ako mga narinig sa kanya sa Ilonggo tungkol sa mga sinabi ko o ginawa ko na nasa malapit lang siya, kaya narinig niya ako. May ginawa ako sa office na alam niya. Paano mo naman nalaman ang mga sinabi niya noong nag-Ilonggo siya? Tanong ni Corina dito. Nahihiya itong tumingin kay Angelo. Ilonggo kasi ang first boyfriend ko. Noong high school pa ako, halos 3 taon din kami noon. May mga natutuhan akong salita sa kanya na naaalala ko pa rin hanggang ngayon, kaya naunawaan ko ibang sinabi ng dumukot sa akin. Tumingin ito sa kanya kapag kuwan. Lorraine, huwag kang lalayo. Huwag kang magpapalipas ng oras na wala kang kasama o kaya wala sa tabi mo si Bernard. Ikaw talagang gusto niyang kidnapin eh. Matagal na niyang hinihintay na maging kayo ni Bernard. Sa sobrang tagal niya raw na nagpakipot sa isa't isa, mas masarap kang pahirapan dahil mas mahihirapan si Bernard. Kaso, ako nga ang una na in love bago kayo at akong inuna niya habang naghihintay pa siya sa inyong dalawa. Kilala natin siya. Siguradong taga-office siya. Member ng teams natin. O kaya nagpupunta rin siya sa mga pinupuntahan natin. Sana naintindihan ko lahat ng mga salitang sinabi niya sa Ilonggo para mas nakilala ko siya. Nanigas siya. Niyakap siya ni Bernard na namumutla rin. Pagkatapos niyon, sila naman ay inimbestigahan ng NBI. Wala kina Lorraine ang serial killer, pero walang reklamong sumailalim sila magkakaibigan sa investigasyon para makatulong. Hindi lamang ang tungkol sa kanilang tinanong ng mga investigador, kundi ang naalala nila sa lahat ng mga pagkakataon na kasama nila si Trisha mula noong nagsimulang pumatay ang serial killer. In light of what Trisha had said, mas matagal ang naging pagtatanong kina Lorraine at Bernard. Nang hapong iyon, pagod na pagod silang umuwi, pero hindi pumayag si Bernard na sa unit niya siya umuwi. Maging si Angelo ay hindi rin pumayag na doon siya tumuloy. Habang hindi pa nahuhuli ang serial killer, sa unit ni Bernard sila mananatili. Natatakot siya para magreklamo pa. Kumuha lang siya ng mga toiletries at mga damit sa unit niya at pumanhik na sa unit ni Bernard. Doon sila tahimik na naghapunan bago muling umalis si Angelo. Sa ospital ito magpapalipas ng gabi. Ate, huwag kang aalis sa tabi ni Kuya Bernard ha. Ipangako mo.
Bili nito sa kanya. Oo naman, ano ka ba? Niyakap siya nito pagkatapos ay ibinili naman siya nito kay Bernard. Huwag ka mag-alala, maghihigpit ang security dito sa condo. Nasabihan na sila at may magmamanmang pulis sa ibaba. Babantayan kami, kaya secure na secure dito ang ate mo. Umamatay muna ako bago may ibang makalapit sa kanya, pangako ni Bernard. Niyakap siya ni Bernard nang mahigpit na makaalis na si Angelo. Noon lang niya na-realize na nanginginig siya sa takot. Imagine, nakakasama natin ang killer at inoobserbahan niya tayo nang hindi natin nalalaman. Nasambit niya. Mabuti na lang pala at nagpakiputan pa tayo. Kung hindi, lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Hindi ako papayag na may mangyari sa iyo. Anito, tumingala siya rito at hinaplos ang pisngi nito. Yumuko naman ito at siniel siya ng halik sa mga labi. Mainit at puno ng damdamin ng halik na iyon. They clung to each other, blazing. Binuhat siya nito habang magkahinang pa rin ang mga labi nila at inhiga siya sa sofa. Walang sandali na nalayo ang katawan nito sa kanya. She began to touch him as he touched her. Mabilis na kumilos ang kanilang mga kamay upang kalasin ang botones ng kanilang mga damit. Bumalik ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Napatitig siya rito. Nasa mukha nito ang pagnanasang nararamdaman din niya sa kanyang kaibuturan. Love me, Bernard. Lalo nag-igting ang pagnanasa sa mga mata nito. I want to. Matagal na. Daing nito. I love you, sabi niya. Hinalikan siya nito pero sandali lang. Magpakasal na tayo. Natigilan siya. Pasuyo nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Pakakasalan naman kita. Bakit pagtatagalin pa natin? Kapag nagsimula tayo nito, gugustuhin ko nang gawin ito araw-araw. Kaya mabuti pa magpakasal na tayo agad. Hindi na kita papayagan tumira hiwalay sa akin. Gusto ko nakikita ka sa pagising ko sa umaga. Iyong yakap kita bago man ako makamulat ng mga mata. At ikaw ang huli kong makikita bago ako matulog. Kaya magpakasal na tayo, Lorene, please. Magpakasal ka na sa akin as soon as possible. Mahal na mahal kita. Oo, napakurap ito. Hindi agad nakapagsalita. Oh, pumayag na ako. Bakit para ka na estatwa dyan? Unti-unti itong ngumiti. Pagkatapos ay tumawa bago muling inangkin ang kanyang mga labi sa isang mapusok na halik. Tuloy na nito hinubad ang damit sa kanyang katawan. Pinangko siya nito, tinala sa kwarto nito. Kapwa habol ni Lorene at Bernard ang kanilang hininga pagkatapos na mainit na sandaling pinagsaluhan nila. Hinihingal na nagyakap sila. Kinuha ni Bernard ang kumot at ikinumot iyon sa kanila. Muli siya nitong niyakap at magatagal na hinalikan ang kanyang mga labi. I'm so happy, sabi nito. Masaya ka ba? Nakasubsob sa dibdib nito na tumango siya. Hindi niya mapigilan na mapangiti. Hindi ka nasaktan? Nag-aalalang tanong nito. Sandaling-sandali lang. Tumingala siya rito. Masakit na masarap. Weird, iyong klase ng sakit na ayokong tumigil. Hinalikan nito ang dulo ng kanyang ilong. Hinapit siya nito palapit sa katawan nito. Pumikit ito. Imagine kung gaano katagal kong pinangarap ito na mayakap ka ng ganito, na makasama kita ng ganito. Nagmulat ito ng mga mata nakangiti. At ngayon, wala nang lahat ng takot ko na baka hindi na ito mangyari kahit kailan. Narito ka na, nagmamahalan tayo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Muli siya nitong hinilikan at ang halik na iyon ay muling bumuhay sa alab ng kanilang mga damdamin. Mas mabagal ang sunod nilang pagniniig. Mas masuyo iyon. Ninamnam nila ang bawat sandali. Nang matapos iyon, pareho sila nakatulog dahil sa pagod. Yakap pa rin siya ni Bernard nang mamalayan niya may nagdikit na kung anong malamig sa tela sa kanyang ilong at bibig. Naalimpungatan siya dahil sa diin niyon, pero bago pa siya makakilos, iniwala na siya ng malay. Nang bumalik ang malay niya, nakatali na siya sa kama at may panyo nakatali sa bibig niya. Wala si Bernard sa kanyang tabi. Natatakot na agad hinanap niya ito. Nakita niya ito sa isang silya. Nakatali ang mga kamay at paa. Tulad niya, nakatakip din ang bibig nito. Wala itong malay. Napatingin siya sa pinto nang bumukas iyon. Hindi siya makapaniwala na makita ang taong pumasok doon. Si Kent, isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Si Kent ang serial killer. Unti-unti nagkamali si Bernard. Nalaman niya nakatali siya nang igalaw ang kanyang mga kamay at paa. Dumilat siya at nakita niya ang lalaki nakatayo patalikod sa direksyon niya. Nakaharap ito sa naroroong kama.
Nakaharangan nito si Lorene pero nakita niya agad na nakatali ang mga kamay ng kanyang nobya sa dalawang poste sa ulunan ng kama. Muntik na siya makagawa ng ingay na makita niya ang namumutlang mukha ni Lorene at ang panyo nakatali sa bibig nito. Ipinagpasalamat niya may kumot na nakatakip sa katawan nito. Nagpatuloy siya sa pagkukunwaring wala pa ring malay at kinontrol niya ang kanyang paghinga habang dahan-dahang inaalam kung gaano kahigpit ang pagkakatali sa kanya. Alam niya makakatulong kung hindi mamamalaya ng dumukot sa kanila na gising na siya. Pinilit niya maging kalmado kahit nangangatas sa galit ang mga kalamnan niya. Sinong dumukot sa kanila? Sinong walang hiyang lapastangang ito? Tumagilid ito at ganoon na lang ang gulat niya nang makilalang profile nito. Si Kent. Nakatingin kay Lorene si Kent. Tatanggalin ko ang tali sa bibig mo pero mangako kang hindi ka sisigaw. Kapag sumigaw ka, patay si Bernard. Napalunok siya, saka tumango. Lumigid ito sa kama at lumapit sa kanya. Pagkatapos ay kinalag ang panyo na katali sa kanyang bibig. Takot na takot siya. Ah, nangangatal ka. Natatakot ka? Huwag ka mag-alala. Hindi kita masyadong pahihirapan. Kaunting-kaunti lang ang mararamdaman mong sakit. Pasalamat ka, hindi ka nag-iisa. Narito si Bernard. Bakit mo ginagawa ito? Sandali itong tumigil at kumunot ang noo. Hindi ko alam. Gusto kong maramdaman kung paano makadama. Blanko ang mukha nito. Tumingin ito sa kanya. Manhid ako. Pinaka-curious ako sa damdamin ng pag-ibig. Bakit kayo nagpapakatanganang dahil sa pagmamahal? Bakit may mga nagpapakipot? Bakit may mga nagpakasakripisyo? Bakit may nagpapakatanga? Bakit may nagsasaya? Mahal mo yung tao. Bakit hindi mo agad sinabi? Bakit halatang halata na hindi pa agad magsama? Nauunawaan kong ibang aspeto. Yung sinasabing may rason. Pero hindi ko pa rin kayo maintindihan. Hindi ko maramdaman. Hindi niya ito maintindihan. Anong pinagsasasabi nito? Pero di ba nagmahal ka na? Di ba torpe ka lang at ngumiti ito? Sinasakyan ko lang kayo. Hindi iyon totoo. Gusto ko lang maniwala kayo normal din ako kagaya ninyo, Bernard. Tigilan mo na yan. Matibay ang mga taling yan. Hindi ka makakawala. Pumihit ito paharap kay Bernard. Napatingin din siya sa kasintahan. Nagkamalay na pala ito. Galit na galit ang mga mata nito habang nakatingin kay Kent. Yan, see? Emotion. Lumapit si Kent kay Bernard at itinuro nito sa kanya mga mata ni Bernard. Nakikita mo to? Ito ang nakikita ko sa mga mata ng nobyo kapag nakita ang kanilang mga minamahal. Ah, minahal pala. Ito, kahit papaano, halos nai-imagine ko dahil may logic ito. Galit. At wala pa ako nakikilalang lalaking sobrang protective sa minamahal kundi ikaw, Bernard. Sabi ni Kent dito. Paano ko ba sasabihin iyon? Pasensya ka na. Hindi ko kayang pigilin ang sarili ko mag-eksperimento. Matagal kong pinaghandaan ito. Noong lumipat dito si Lorene, akala ko matutuloy na. Pero kahit magkasama na kayo sa bahay, ang tagal pa rin bago kayo umamin sa isa't isa. Hanga ako sa kontrol niyo sa inyong mga sarili. Noong in-encourage ko si Sir Marvin na ligawan si Lorene, nakapagtiis ka pa rin. Handang-handa na ako noon. May mga kopya na ako ng mga susi sa van mo, dito sa unit mo, kahit sa unit ni Lorene. Kulang na lang ay sandali na malaman kung kayo na at kikilos na ako. Bakit si Trisha? Tanong niya sa nanginginig na tinig. Pampalipas ng oras, ngumiti ito pero blanko pa rin ang mga mata nito. Walang damdamin. Naiinip na ako. Iyong mga una kong biktima, nagpa-practice lang ako sa kanila. Practice makes perfect, hindi ba? Kayo talagang dalawang pinaghahandaan ko. Pero na-in-love kasi si Trisha. Ibang klase siyang eksperimento. Malayo ang mahal niya pero para siyang walang isip na hindi malimot-limutan kahit nasa trabaho. Gusto kong malaman kung paano siya mahirapan at gusto kong ma-imagine kung anong mararamdaman ng kanyang nobyo sa malayo kung nakikita nito ang ginagawa ko. Tumingin ulit ito kay Bernard. Pero nang malaman kong kaninang kayo na, halos hindi ako makapaghintay na mahawakan na kayong dalawa. Kaya pinakawalan ko na agad si Trisha. Tutal, hindi pa niya kayo nakikita. Hindi pa niya naririnig ang tunay kong boses noong sisimulan ko na sana ang gagawin ko sa kanya. Pasalamat siya't kaibigan niya ako. Kinailangan ko siyang iwan para magkunwari naghahanap at nag-aalala sa tabi ng kanyang pamilya at iba pang mga kaibigan.
Baka mapaghinalaan ako. Swerte naman kung hindi ko yun ginawa. Hindi ko sana malalaman agad na kayo na. Tamang-tama ang pagkakataon. Abalang-abala pa mga pulis sa pagsunod sa mga leads na ipinain ko sa kanila. Habang abala pang lahat, narito tayo. Nagsasaya. Kaunting oras lang naman. Pagdating ng umaga, wala na ako rito. At wala na rin makakakilala sa akin dahil mawawalan na akong parang bula gaya ng dati. Aalis na ako ng Maynila. Unti-unti itong lumipat sa kinaroroonan niya. Nagpumiglas si Bernard sa silya kung saan ito nakatali pero natumba lamang iyon. Hinawakan ni Kent ng may gloves ang mga kamay niya, ang sinturon ng pantalon ni Bernard. Kinalag iyon at hinila. Iniangat nito iyon at akmang ipapalo sa kanya nang biglang may sumigaw mula sa labas ng pinto ng kwarto. "Freeze! Huwag kang gagalaw, kundi sabog ang bungo mo." Nakapikit siya noon. Hinihintay ang pagbagsak ng sinturon sa kanya. Bigla siya nagmulat at tingin sa pinto. Naroon ang mga pulis at NBI agents na kausap nila na nagdaang gabi sa bahay ni Tricia. Nakatutok ang mga baril ng mga ito kay Kent. Nang kumilos si Kent upang kunin ang bag nito, agad din pumutok ang mga baril. Dugo ang bumagsak ito sa sahig. Sina Tricia at Angelo ang dahilan kaya nailigtas ang buhay ni Lorene at Bernard. Nag-uusap umano ang dalawa noong gabi nagbabantay kay Tricia si Angelo at nagtataka si Tricia kung bakit ito pinakawala ng serial killer na hindi napapatay. Naalala naman ni Angelo na sabihin dito na inamin na nila ni Bernard sa barkadang relasyon nila habang umiiyak siya dahil hindi pa nakikita si Tricia. Nang puntahan ng mga pulis ang bawat bahay ng isa sa mga kaibigan nila na nakarinig sa pag-amin nila ni Bernard, si Kent lang hindi natagpuan ng mga pulis sa bahay nito. Kinabahan si Angelo at agad na sinabi nitong hinala nito. Iyon ang dahilan kaya nagtungo mga pulis sa condo unit ni Bernard at doon nga nahuli si Kent. Sa investigasyon ng mga pulis, nalaman ng mga ito kung paano nakapasok sa condo building si Kent nang hindi nakita ng guard. Nagtago ito sa likod ng sasakyan ni Bernard at naghintay ng pagkakataong lumabas para umakyat sa unit at pumasok sa pinto gamit ang duplicate key nito. Nasa ospital si Kent, agaw buhay, ngunit biniwian din ito ng buhay dahil sa tama ng mga baril bago magtanghali. Sa pagkalat na larawan nito sa mga balita sa TV, may mga impormasyon na kalap ang mga pulis tungkol dito. Hindi Kent ang tunay nitong pangalan. Mas bata ito kaysa sa edad na nakasaad sa peke mga dokumento nito sa trabaho. Hindi rin ito Ilonggo, pero isa iyon sa mga wika na tutuhan nito. Isa itong savant. Highly skilled ito sa pagkopya sa maraming personalidad habang wala itong sariling personalidad. Ang tunay na pagkatao nito, ayon sa mga nakakakilala rito ay laging blanco, walang emosyon at ang itinutugon sa mga tanong ay iyong mga narinig nito sa ibang tao sa paligid nito. Habang lumalaki si Kent, nagagawa nito makipag-interact sa paggaya pa rin sa interaction ng mga ibang tao. Gamit, maging ang tamang punto at wika nito. Pati boses nito ay nagbabago din. Minsan, kahit ang pangalan ng ginagaya ay ginagamit nito. Ayon sa mga psychiatrist nito, nagpakita ito ng interes sa fairy tales. Naging frustration nito iyon dahil hindi nito naunawaan ang lohika ng mga kwentong iyon. Dahil sa mga krimen na gawa nito sa Kamaynilaan, nabuksan din ang iba pang mga krimen na ganap sa mga lugar kung saan ito sandaling tumira mula nang mamatay ang mga magulang nito sa isang car accident. Bigla na lang ito nawala sa probinsya ng mga ito sa Davao mula noon. Ang aksidente ay muling inimbestigahan ng mga pulis sa hinalang baka may kinalaman din doon ang lalaki. Kennedy Balbacal iyon ang tunay na pangalan nito. Nagpatuloy ang buhay para kina Lorene at Bernard. Sinubukan nilang kalimutan na si Kent at ang nakaraan. Sa wakas, nagbuntis si Peachy at celebration party para rito ang una naganap pagkatapos ng hindi maganda nangyari. Ang sumunod na okasyon ay ang engagement party ni Lorene at Bernard. Nagdesisyon silang bumalik na dalawa sa Baguio. Gusto ng pamahalaan ni Bernard ang hotel habang balak naman niya magbukas ng gift shop at magnegosyo. Kasosyo niya si Tricia na magre-resign na rin dahil balak na nito at ni Angelo na magpakasal sa susunod na taon. Mauunang kasal nila ni Bernard sa June. Si Angela ang titira sa kanyang unit. Gusto nito mag-apply ng trabaho sa Maynila pagka-graduate nito ng kolehiyo. Tuwang-tuwa si Tita Maribel at Venice. Ano man ang kanyang alinlangan na baka may natitira pang damdamin ng kapatid niya para kay Bernard, inawala na makita niya ang relief nito nang malamang magkasintahan na sila ni Bernard. Ako pa nga nag-aalala na dahil nga naging kami dati, baka mapala yung loob mo sa posibilidad na pwede maging kayo. Baka sa halip na naging kayo, ako pa ang maging sagabal sa inyo.
Mahal ka ng best friend mo, Lorene. Ako naman, hintay lang ng hintay na dumating ang panahon nyo. Salamat naman at tapos ng paghihintay ko. Isa si Venice sa punong abala sa paghahanda para sa kasal nila ni Bernard. Katulong ni Tita Maribel. Ngayong wala nang maaari makasagabas sa kanila, maligaya sila. Parang pinagtiyak na sa sandali ng kanilang pagpapakasal, inakahanda na ang lahat. Wala na silang mahihiling pa. Salamat mga ka-Felicidad sa pakikinig sa ating kwento. Sa uulitin, God bless! Shoutout po kina Nuraini Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po!